Alam po ninyo, tapos na itong taon 2025. Wala pong napatunayang kahit anong ebidensya or magpapatunay sa kanilang mga akusasyon laban mismo kay Pangulong Marcos Jr. So, ibig sabihin nito, 3 taon kalahati na ang kanilang ginagawang batikos kay Pangulo, personal man o kung ano ang gustong nilang palabasin. Pero malinaw po na kadalasan ay puro akusasyon, paratang, paninira na hindi nila kayang patunayan. Hindi na patunayan kasi wala silang taga-suporta para sa kanilang matagal ng plano no pabagsakin, agawin ang kapangyarihan kay Pangulong Marcos. Okay? Kaya ko po sinasabi ito. Kasi kung meron talaga silang ebidensya, bakit hindi nila i-file ang kanilang formal na reklamo sa Kongreso? Impeachment. Kasi ang Pangulo po ay impeachable official. Para sa inyong kaalaman, hindi naman ho talaga siya pwedeng kasuhan sa korte kasi meron siyang immunity. Ang nakaupong Pangulo hindi pwedeng kasuhan kahit sino pa ang naging Pangulo at Pangulo sa ilalim ng saligang batas. Impeachment, yan lang po. Pero bakit ang dami niyong paratang na mga personal? Alam niyo yung sinasabi niyo bangag, adik, mahinang presidente, mayroong graft in corruption na presidente, walang malinaw na programa ang Pangulo, yun na sinasabi niyo. Lahat kabaliktaran sa katotohanan. Pero yan ang inyong mga paratang sa nakalipas ng 3 taon kalahati. Di ba? Yan po ay lahat ay impeachable official for your information. Eh bakit hindi nyo ipinapile? Yan po ay ground for impeachment kung totoo. Yan ay ground for impeachment kung meron kayong dokumento. Yan ay ground for impeachment kung meron kayong pagpapatunay. So hindi naman nyo ginawa ang reklamo. Ibig sabihin, paninira lang, intriga lang. Gusto lang yung lukuhin, mabudol ang taong bayan at magalit ang taong bayan sa Pangulo. Kaya naman siguro sa loob nga ng 3 taon kalahati, walang kayong naiproduce na malaking pwersa ng mamamayang Pilipino para kayo suportahan ng mga Duterte camp o anti-Marcos group. Kahit yung ibang political party hindi maniniwala sa inyo, ang malaking grupo ng Liberal Party, Piklawan, Dilawan, hindi nyo makukumbinsi yung mga yan kasi matitino yung mga yan. Hindi yan magpapagamit sa inyong personal na interes para agawin ang kapangyarihan. O baka naman, ito na siguro ang totoo, kaya kayo hindi makapunta ng Kongreso. Una, baka wala talaga kayong basehan. Pangalawa, alam nyo, mababasura yan dahil wala namang maniniwalang congressman dyan sa inyong akusasyon. Pangatlo, iilang ang congressman nakakampi nyo. Parang mabibilang lang sa daliri ang mga congressman na pro-Duterte. Diba? Sa Senado, meron kayong ilan doon, pero anong nangyari ngayon? Puro kaso ang inabot. May kaso sa ICI, may kaso sa ICC. Diba? Yung mga Duterte senador. Pag nakulong nga yung mga yan, baka wala nang matirang oposisyon sa Senado. Oo, yan. Inabot na kayo ng ganyan. So, again, mga kaibigan, mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority ng mga Pilipinong sumusuporta sa gobyerno, huwag kayong maniwala dyan sa mga paratang, paninira. Wala talaga siyang pagpapatunay. Puro lang ho, sa social media sila maingay. Dahil dyan hindi naman korte yan. Sa traditional media, hindi na nga sila pinapatulan. Social media na lang nila ang maingay kasi kanilang content for views, subscriber only. Pero yung malasakit sa bayan, hindi yan totoo. Paninira sa bayan, yun ang lumalabas. Kasi puro salita, wala sa gawa at walang dokumento. O ngayon, papasok ang bagong taon na. Pagdating ng itong 2026 na ito, magre-resume na ang Congress at Senado pagkatapos ng ilang araw na bakasyon pa nila. O di mapunta kayo doon. Lagi nyo sinasabi, si Pangulong Marcos ganito, gano'n ang kung ano mga paratang. Tapos nagagalit kayo pag kinasuhan yung mga Duterte supporters o yung mismong Duterte katulad ni Sara Duterte.
at ni Pulong Duterte, ayan, talagang sila kakasuhan kasi may dokumento, may record, may basihan, may pinanghuhugutan kung bakit siya dapat kasuhan ng kriminal, administratibo at graft in corruption pang matindi tulad ni Sara Inday Duterte. Plunder sa Office of the Ombudsman, korupsyon, bribery, malversation of public fund. Yan ho yung kaso niya. Pagdating naman sa Kongreso, i-refile or panibagong impeachment kasi may dokumento. Yung mamamayan na matitino, may dokumento, may basihan pag sila'y nag-file ng kaso sa korte or sa impeachment laban sa mga Duterte. Pero kayong mga kampo ng mga Duterte, dahil wala kayong dokumento, wala kayong matibay na ebidensya, hindi nyo magawa na makapag-file ng kaso. Malinaw po. Yan po yung totoo, mga kababayan. Walang personalan dito, issue lang. Gusto ko lang hindi kayo nalilin lang. Total, tapos na ang 2025. Walang nangyari sa laban ng mga Duterte. Bokya. Walang people power. Walang sumuportang militar at polis. Tama na naman yan. At mabuti naman kasi professional organization ng pulis at militar. Hindi yan magpapagamit sa mga kitang-kita naman personal interest. Gustong-gusto lang mang-agaw ng kapangyarihan sila. Pero yung tamang proseso na ayon sa batas o rule of law ang kailangan, hindi niya sundan. Ayaw nilang gawin. O, di ba? Hindi naman pinagbabawalan sila ng gobyerno na mag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Eh bakit pag ang gobyerno ay nagpapatupad ng batas, ipapile ang kaso laban kung kani-kanino na may ebidensya at may dokumento, nagrereklamo kayo at nagagalit kayo. Kaya kayo mga kababayan, maging maingat po kayo. Mapanuri kayo. Huwag kayong pabulag, huwag kayong magbingi-bingihan diyan sa grupong yan. Kasi hindi na kayo nagsawa. 3 taon kalahati ng ganyan ang ginagawa. Wala namang nangyari. Di ibig sabihin nun, panira lang. Interest lang nila. Hindi po ako spokesman ng gobyerno, lalo na si Pangulong Marcos, voluntary ko lang tinutulungan yan. Prinsipyo, from day one sinasabi ko na. Pero ang lahat ng nasa gobyerno, kapag may mga ebidensya kayo, kasuhan nyo. No one is above the law nga eh. Kasuhan nyo. Cabinet Secretary, Undersecretary, Senador, Congressman, Ambassador, kung sino-sino dyan. Kasuhan nyo kung meron kayong ebidensya. Kahit ang Pangulo, kasuhan nyo. Sa Kongreso. Diba? Impeachment. Ganun po ang proseso. Hindi naman tatakbuhan ng Pangulo yan eh. Haharapin niya yan. O bakit ang Pangulong Marcos nag-utos na imbestigahan at kasuhan ng lahat? Nagagalit kayo. Ayan ang gusto nyo. Walang pananagutan? Hindi. Lahat ay merong pananagutan o accountability. Lalo na po ang nasa pamahalaan.